May isang lalaki sa bayan ng San Nicolas. Lumaking mahirap pero masipag. Hindi ito nakapagtapos ng kolehiyo. Nasa ikalawang taon ng kolehiyo ito nang namatay ang mga magulang nang ang bus na sinasakyan ng mga ito ay nahulog sa bangin. Wala silang pera, pero may malawak na lupain. Napilitan tumigil sa pag-aaral si Liam. Ipinagpatuloy ang pagsasaka sa mga lupain. Ginawa niya itong farm. May konting mga tauhan na nagtatrabaho. Isang araw, ay nakita niyang may nagre-renovate sa bahay na malaki na kung saan ay naabandon ito ng matagal na panahon. Daanan ito sa tuwing pupunta siya ng bayan. Makalipas ang ilang araw, ay tapos na ito. Ang lahat ay nag-aabang kung sino ang titira. Usap-usapan ng kanyang mga tauhan na babalik na galing Amerika ang apo ng matandang congressman noon. Nakikinig si Liam sa mga tsismis ng kaniyang tauhan. Napapangiti na lang ito. Nawawala ang lungkot ni Liam sa tuwing makikita niyang nag-iipon-ipon ang mga tauhan at sigurado siyang may pinag-uusapan ang mga ito tungkol sa buhay ng iba. Isang umaga nakita ni Liam na ang mga kalalakihan ay nag-uumpukan. Naririnig niya na may nakatira na sa villa at may anak itong parang Amerikana. Maganda at ang kutis ay puting-puti. Napapangiti na naman si Liam. Habang nagmamaneho ng truck papuntang bayan, ay may magandang babae na pumapara sa kanya. Bago ito sa kanyang paningin, nagpakilala ang babaeng si Hazel. Medyo nalito si Liam, isang magandang babae na mukhang Amerikana ang sasakay sa kanyang truck, gustong sumabay papuntang bayan. Habang daan ay madaldal ang babae palakwento ito. Pasimple siyang pinagmamasdan ni Liam. Hindi niya ito nakitaan ng kaartehan. Napag-alaman ni Liam na sila nga ang nakatira sa villa. Hindi pa daw dumating ang sasakyan nito kaya nahihirapan itong pumunta sa bayan. Hanggang sa umuwi si Liam ay hindi niya makalimutan si Hazel. Busy na nagtatrabaho si Liam nang biglang may tumigil na mamahaling sports car. Si Hazel natulala ang mga tauhan ni Liam magkakilala na pala ang amo nila at ang magandang dalaga sa villa. Pagkatapos makipagkwentuhan ay umalis ang sports car. Nagtawanan ng mga tauhan ni Liam. May nagbiro pa na. Huwag daw itong pansinin at sanay ang babae sa maluhong buhay. Laking Amerika. Kulang sa luho ng babae kahit ibenta pa ni Liam ang buong lupain nito. Nayanig si Liam sa birong iyon. Biro na pwede mangyari. Naalala niya ang sports car ni Hazel. Paano niya mapigilan ang kanyang damdamin? Nagkakarga ng mga gulay si Liam sa truck ng dumaan ang tatlong mamahaling sports car. Lahat ay magagandang babae. Kitang-kitang niya ang isa sa mga iyon ay si Hazel. Nalungkot si Liam. Ngayon niya nagpagtanto kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang buhay. Paggabi na ay pumarada ang sport car ni Hazel. Nakita niyang busy si Liam. Lumapit ito at ngumiti. Diretsahang tinanong si Liam. Wala ka bang gusto sa akin? Napatulala si Liam. Nagsalita ulit si Hazel. Kasi ako gusto kita. Mabilis itong umalis. Kinabukasan ay maraming mamahaling sasakyan ang makikita papunta sa puting villa. Kitang-kita ni Liam kung gaano kasosyal at kayaman si Hazel. Pinaharurot niya ang kanyang truck bago ito mapansin ng iba. Umagang-umaga pa ay may dalang basket ng pagkain si Hazel kay Liam. Gusto kong kumain na kasama ka, Liam. Masayang kumakain ang dalawa sa puno ng malaking kahoy. Ito, ang gusto kong buhay. Ang banggit ni Hazel. Nakatitig lamang dito si Liam. Pakasal na kaya tayo para maging asawa kita. Dugtong pa ni Hazel. Napatawa si Liam. Sinakyan ang biro nito. Kailan mo gusto ngayon? O bukas? Napangiti si Hazel, mabilis itong sumagot. Bukas. Pwede? Maghanda ka, darating ako. Bukas. Nakangiting nakahiga si Liam ng gabing iyon. Kinabukasan na wala sa isip niya ang lahat. Nagulat siya nakita niyang naglalakad si Hazel na naka-wedding gown at may kasamang pare. Natulala ito. Si Hazel na ang kusang nagsabi sa pare na si Liam ang kanyang mapapangasawa. Walang nagawa si Liam, hindi niya alam kung legal o hindi ang lahat. Ikinasal ang dalawa sa ilalim ng malaking punong kahoy. Umuwi si Hazel ng gabing iyon. Nakatitig si Liam habang tinitingnan si Hazel na naglalakad palayo. Kinabukasan ay nagulat ito na may mga bag na ibinaba si Hazel mula sa kanyang mamahalin na sports car. Sinabi ni Hazel na doon na siya titira at mag-asawa na sila. Sunod-sunuran si Liam. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Maaga pa nakita niyang nagluluto si Hazel ng kanilang almusal.
In fairness ay marunong itong magluto. Hinatid pa siya ni Hazel sa truck bago ito umalis para magdala ng mga gulay sa bayan. Maghapon na naghintay si Hazel sa pagbabalik ni Liam, ngunit hindi ito dumating. Hanggang sa nabalitaan niyang nasa hospital ito na disgrasya ang truck sa kalakasan ng ulan. Makikitang umiiyak si Hazel habang kausap ang doktor. Comatose si Liam. Sinabi ng doktor na may pag-asang bumalik ang ulirat ni Liam, hindi nga lang madali, at kailangan ng malaking halaga para makarecover ito. Naririnig ni Liam ang lahat ng usapan. Hindi nga lang niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Ilang araw pa lang silang nagsasama ni Hazel. Napapaluha siya, alam niyang iiwan siya ng babae. Sa narinig niyang halaga, na kailangan ay wala siyang ganun kalaking halaga. Napansin niyang may tinawagan si Hazel sa telepono. Hindi malinaw ang kanyang pandinig, pero may binibenta si Hazel. Ang tanging naririnig niya ay malawak na lupa, magandang gawing farm. Napaluha si Liam. Naisip niyang hindi niya masisi si Hazel kung ibenta nito ang kanyang maliit na farm para maipagamot sa kanya. Mawawala na ang lupang minanapan niya sa kanyang mga magulang. Gusto niyang gumalaw pero hindi niya kaya. Hindi naman umaalis sa kanyang tabi si Hazel. Mas nagulat si Liam sa lakas ng sigaw ni Hazel na tinatawag ang doktor. Nakita kasi ni Hazel na gumalaw ang mga kamay ni Liam. Nakapaikot ang mga doktor kay Liam. Nagising na nga ito. Payakap na humalik si Hazel kay Liam. Napakaganda ng tingin ni Liam kay Hazel. Nasa isip ni Liam na hindi niya masisisi si Hazel kung naibenta man nito ang lahat kung ano ang meron siya. Araw ng labas ni Liam sa hospital. Si Hazel ang nagmaneho pero hindi na sports car. Naisip ni Liam na baka nasa bahay lang nito ang nasabing sasakyan. Pumarada sila sa maliit na farm ni Liam sa tapat ng bahay nito. Malalim na napaisip si Liam. Lumingon ito kay Hazel. Hindi napigilan na tanong niya si Hazel. Hindi mo na ibenta ang lupain ko? Bakit ko naman ibebenta? Alam na alam kong ito na lang ang natitirang alaala mo sa mga magulang mo. Naririnig kitang may kausap sa telepono. Parang nagbebenta ka ng lupa. Sumagot si Hazel. Ang villa. Ang binenta ko, Liam. Hindi ko naman kailangan yon, may asawa na ako ngayon. Mas kailangan mo ang pera para gumaling ka. Nakatitig na napaluha si Liam. Hindi makapaniwala ang babaeng buong akala niya na binibiro lang siya pero mahal na mahal niya. Ang babaeng akala niya sosyal at laki sa layaw heto at naglingkod sa kanya ng buong puso. Mahal na mahal siya. Hindi niya alam kung paano suklian ang pagmamahal ni Hazel. Lumipas ang mga araw nang biglang may tumigil na sports car sa harap ng bahay ni Liam. Ito ang sports car ni Hazel, iba na ang nagmamaneho. Isa sa mga kaibigan ni Hazel. Lumapit si Liam sa dalawa. Ito pala ang asawa mo. Ang nasabi ng babae. Ingatan mo ang buhay mo, Liam. Baka maibenta ni Hazel ang sarili niya para sa'yo. Ganyan kanya kamahal. Nang umalis ang kaibigan, hindi pa nakapagtanong si Liam ay inunahan na siya ni Hazel. Kulang kasi ang pinagbilhan ng villa kaya naibenta ko din ang sports car. Niyakap niya ng mahigpit si Hazel. Hindi pinakialaman ng babae ang ari-arian niya. Ang pag-aari ni Hazel ang nawala para madugtungan ang buhay ni Liam. Pinangako ni Liam sa sarili na iingatan niya ang pagmamahal ni Hazel. When love finds you. Walang makapagpigil kahit sino ka man. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.